Adi. Adi, makiawid na doon tato, mama. Hello, good morning. Andito ako ngayon sa daycare. And gusto ko lang i-share, guys, yung nangyari sa dito sa center ko. Last Monday. Pumasok lahat yung mga kids. And okay naman. Nag-play sila nung playtime. And they keep on crawling here. Diyan. Kasi itong center nagamit nung fiesta. May alita doon ta, mama. Nagamit nung fiesta namin dito sa barangay. And syempre yung mga karne at saka dumungol yung mga karne at saka yung mga karne dito nila itinambak lahat. And yung mga rice. And labas-masok yung mga tao dito. So nilinis ng sabon, nilinis lahat yung floor. And then nagklase ako nung Monday. And after that, yung mga kids, umuwi sila. And then may nag-message na ganito, ganyan. May mga rashes naman na yung anak ko, nagfi-fever naman na yung anak ko, ma'am, sabi nung isang parent. Meron bang may sakit na pumasok nung Monday? Ako, wala namang nag-fever or wala namang may sakit. And then si baby nung Wednesday, ganun din, nag-fever siya. Umabot ng 38.7 yung temperature niya. And then nag-worry ako. Siyempre, as a mom, as a mother, nandun yung pag-alala mo. And minessage ko yung doktor niya if nandun siya sa VRH hospital. And sabi naman niya, yes, maghapon ako ngayon dito. So dinala ko si baby. And sinilip yung sabi ko, ano kayang cause ng pag-fever niya, Dok? Bakit kaya siya nilagnat ng ganong kataas? So chinek niya yung lahat-lahat. And then chinek niya yung sa tonsillitis niya. Doon niya nakita na may tonsillitis si baby. And then naging okay na yung yung pakiramdam ko kasi at least okay na kasi alam ko na yung cause ng fever niya. Iniuwi ko siya. And then nag-fever pa rin siya that Wednesday ng hapon. And then kinabukasan, Thursday yun, pinalitan ko yung damit niya. Sabi niya sa akin, oh no, mama, look my hand has bubo. Sabi niya, tingin mo yung kamay ko, mama, may sakit. Sabi niya, and tinignan ko naman, akala ko, kasi may mga lumabas na rashes, akala ko maalis din lang. And then yung left niya, and then dito naglabasan dito. And then sa right hand niya at saka left. And then that mga lunchtime ng Thursday, nakita ko yung paa niya, marami na ring lumabas. Pero nagte-take na siya ng amoxicillin, pinatake ko na siya ng Amox. And then siyempre nilagyan ko siya ng jacket kasi iba yung pakiramdam niya kapag nakikita niya yung mga rashes niya. Umiiyak siya. And then after that, nilagyan ko rin siya ng socks. And then yun, nagtuloy-tuloy yung rashes niya. And pinicturan ko, sinend ko kay Doc. Sabi niya, foot and mouth disease yan kasi mostly sa mouth, dito daw, tsaka sa mga kamay niya. And sa paa, mostly. Yun ang sabi ng ng doktor niya. And
yung katulad kong mga parents, if in case na makaranas tayo ng ganun, wag po tayong magpanic, no? Ang number 1 na gawin natin is bilhan natin siya ng vitamins, ng fruits. Kasi si baby, binilhan ko siya ng fruits. So, masama ang pakiramdam, kaya kailangan niya, wala siyang ganang kumain. So, ang ginawa ko is yung fruits, yung grapes, yung apple, yung mga gusto niyang kainin, yung watermelon. So, binilhan ko siya ng maraming fruits. So, yun na lang pinapakain ko kasi ayaw niya talagang kumain. Wala silang gana kapag nagkaroon sila ng foot and mouth disease, HFMD. Wala silang ganang kumain. Yun ang pinaka-importante. After ng fever, pag lumabas na yung rashes, and then, okay na, hindi na sila mag-fever. Pero, mawawalan sila ng ganang kumain. Ayaw niyang kumain ng rice, ayaw niyang kumain ng Cerelac, kahit gusto ko siyang pakainin, pero ayaw niya. So, yung ginawa ko para hindi siya ma-dehydrate or para hindi mas lalong bumaba yung immune system niya, what do you want to eat? O, sinabi niya na gusto niya ng grapes. So, binilhan ko siya ng grapes. And yung grapes, naubos naman niya, 2 days lang yung 1 kilo. Kasi grapes sa umaga, grapes sa lunch, grapes sa hapon. So, yun na lang ang And then, alternate ko yung apple. Yun din, apple. And then, yung watermelon. Yung watermelon kasi para hindi sila ma-dehydrate. Kasi water yun. Yun ang pinapatake ko sa kanya. Until nagkaroon na siya ng ganang kumain. Until bumalik na yung gana niyang kumain. And then, binilhan ko siya ng multivitamins para makatulong din sa kanya. Kasi once na nagkaroon sila ng ganun, wala silang ganang kumain, and then hindi natin siya pinapakain, ma-dehydrate sila. Bababa yung immune system nila. So, advice ko lang sa atin na parents kapag nagkaroon ng ganun yung babies natin, ganun. Kailangan natin siyang, at saka, kailangan nating laging hugasan yung yung kamay nila. Kasi, mostly natamaan ng foot and mouth disease ay mga babies, yung mga babies, 18 years old and below. Kadang tama, ma'am. Tapos, kailangan nating hugasan yung kamay lagi, every now and then. Tapos, lagi bantayan natin yung anak natin para hindi niya ilagay yung fingers niya sa mouth niya. Kasi, once na nilagay niya yung fingers niya sa mouth niya, magkaka-infect sa loob. Lalo na kapag kinamot niya yung rashes niya, yung butlig niya, tapos ilagay niya yung kamay niya sa bunganga niya, magkakaroon yung niya sa loob. Yun ang mas nakakatakot kasi talagang hindi sila makakakain. At saka makati. Tsaka yung pedia pala ng baby ko is niresetahan niya ng cetirizine. Kasi sabi ni baby noon is, my hand is so itchy, mama. Help me please. My hand is so itchy. Pero kapag hinahaplos-haplosan ko naman yung kamay niya, sabi niya, no mama, don't do that, blood will come out. Kasi yun ang lagi kong sinasabi sa kanya na, do not scratch your hand because your boo-boo, blood will come out, okay? Yun naman, ginagawa naman niya. So yun lang guys, ang gusto kong i-share yung experience ko na yun. Nagkaroon si baby ng foot and mouth disease, and nakaya naman. Kasi ganun ang ginawa ko, multivitamins. Ngayon, binilhan ko na siya ng vitamin C. Kasi, paalis na. I mean, wala na. Wala na yung niya, yung ganun niya. So, lagi nating tandaan na kailangan lang nating bantayan si baby or yung anak natin na hindi niya kamutin yung rashes niya, at saka more on fluid para hindi bababa yung immune system nila. At kung kaya nilang kumain ng fruits, pakainin natin siya ng fruits. Bilhan natin sila ng multivitamins. Okay?
Yan lang, and maraming salamat sa laging panonood, and sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po sa baba. Salamat, and have a good day.